Dominant Protector. Credit to the author. 3,721-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ngunit iba na ngayon si Terence ang kanilang karaniwang kaaway. Hindi na sila nag-iisa, at matitibay ang kanilang mga pinagmulan. Ito ay dahil nagkaroon sila ng suporta ng Young Master na si Lindan. Hindi lang nila intensyon na patayin si Terence, ito ay kalooban ni Young Master Shu. Sa malalim na background ni Young Master Shu, kahit na gumamit siya ng isang pagsasabuatan upang patayin ang isang bagong dating, hanggat hindi ito isang simple at marahas na pagpatay, sapat na upang ayusin ang resulta ng walang anumang nakamamatay na panganib. At kaya, ang mga taong tulad ni Gavin ay maaari lamang samantalahin si Terence sa maliit na sukat, hindi manggahas na gumawa ng anumang bagay na masyadong malaki. Ngunit ngayon, kinailangang mamatay ni Terence. Hanggat gusto niyang Master Shu na patayin siya, siguradong mamamatay siya, kaya kailangan mong tumingin sa malayo, anak. Huwag kang masyadong maikli at mag-aksaya ng oras sa mga puntos. Ang susi ay humanap ng paraan para patayin si Terence sa lalong madaling panahon, maintindihan. Si Gavin ay same time na nagpayo. Oo, the best pa rin si ninth cousin brother. Kita mo ang dugo sa problema. Si Tony ay mukhang naliwanagan. That's for sure. Kung wala kang ganoong foresight, paano ka magiging pangatlong pavilion master sa hinaharap? Napangiti si Gavin ng may pagmamalaki at sinabi lang sa akin ni Young Master Shu na nakipag-ugnayan na siya sa mga masters sa Hall of Justice. Gusto niyang makabuo tayo ng planong patayin si Terence sa susunod na pagsubok. Pero bago iyon, kailangan muna nating pag-aralan ang pinakamalaking kahinaan ng batang ito. Hanggat nahanap natin ang kanyang kahinaan, mahihirapan siyang makaligtas sa pagkakataong ito. Matagal mo na siyang kinakaharap. Kahinaan. Pinakamalaking kahinaan. Itinagilid ni Tony ang kanyang ulo at nag-isip sandali. Pagkatapos ay umiling siya ng mahina at sinabing, mukhang walang mga kahinaan ang taong ito. Bagamat siya ang pinakamalaking kaaway ng lahat ng bagong disipulo sa pavilion, at sa teorya, isa siya sa mga taong higit na nakakaunawa kay Terence, hindi pa siya nakakahanap ng nakamamatay na kahinaan sa katawan ni Terence. Ang kahinaan lang siguro ay hindi matukoy ng taong ito ang mabuti at walang kwentang Jade. Gayunpaman, ang kahinaang ito ay maaari lamang gamitin upang samantalahin siya ng higit. Hindi makatotohanang gamitin ito para patayin siya. Hindi, lahat ng tao may fatal weakness, kaya dapat meron din itong batang ito. Kaya lang hindi pa natin napapansin. Umiling si Gavin at tumalikod para tawagan si Chengmin. Chengmin, ano sa tingin mo ang pinakamalaking kahinaan ni Terence? Matapos ang lahat ng mga nakaraang insidente, lalo na matapos subukan ang lakas ni Terence para sa kanila, medyo nagtiwala si Gavin kay Chengmin. Hindi niya planong itago ang sikretong ito sa kanya, at lahat sila ay magkaka-brainstorming. Natigilan si Chengmin. Napansin niyang nagbubulungan ang dalawa. Malamang may pinaplano sila na hindi nila masabi kahit kanino. Gusto niyang lumapit para makarinig ng mga ito, ngunit hindi niya inaasahang tatawagan siya ng diretso. Diretso pa nga silang humingi ng opinyon niya. Ito talaga ang gusto niya. Ang kahinaan ni Terence. Mabibilang ba ang pagiging malaswa? Sumagot si Chengmin nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Lecherous. Ito ay talagang isang kahinaan. Sa kasamaang palad, sa karamihan, ito ay maghasik lamang sa pagitan niya at Miss Salter tulad ng huling oras. Hindi ito gagamitin sa susunod na pagtatasa, hayaan mong patayin siya. Medyo nadismaya si Gavin. Ang dalawang ito ay talagang nagbabalak laban kay Boss Terence. Biglang naintindihan ni Chengmin kung ano ang nangyayari, at pagkatapos ay kusa siyang nahulog sa malalim na pag-iisip at hindi nagpatuloy sa pagsasalita. Ang ihilan sa kanila ay nakasimangot at nag-isip ng matagal, ngunit hindi pa rin nila maisip kung ano ang gagawin. Biglang iniba ni Gavin ang topic. Kung hindi natin maisip kung ano ang kahinaan ni Terence ngayon, maaari nating baguhin ang ating pag-iisip. Ano ang gustong gawin ng batang ito? Lumiwanag ang mga mata ni Tony at agad itong sumagot, alam ko ito, kumikilos lang siya ng matigas.
Kinamumuhian kung makita siyang kumikilos na Cole, humihiling siya ng isang matalo. Dahil tinulungan na siya ni Tony sa pagsagot, masaya si Chengmin na sumabay sa agos. Tama, mula sa kanyang mga nakaraang pagtatanghal, si Terence ay gustong kumilos ng Cole. Sa panlabas, tumatawa siya sa loob. Malakas lang si Boss Terence, at iyon ang dahilan kung bakit kaya niya manatiling kalmado kahit anong mangyari. Paano iyon naging cool? Kung gayon, Tony, hindi mo man lang masabi kung gaano kalakas ang iyong kalaban, ngunit buong araw mong pinangarap na year-ocon siya sa ilalim ng iyong mga paa. Ano iyon? Tama ito. Pumalakpak si Gavin at sinabing, bakit natin tinawag na newbie ang batang ito? Laging matigas ang kilos nitong maliit. Sa madaling salita, naging ugali na ng kanyang buhay ang pagiging matigas. Kung gagamitin niya ito ng maayos, ito ang pinaka-nakamamatay na kahinaan niya. Paano ko dapat gamitin ito? Naguguluhan pa rin si Tony. Si Gavin, gayunpaman, ay pinanatili siya sa pag-aalinlangan at sinabi sa malalim na boses, pag-uusapan natin iyan sa loob ng 2 araw kapag nagpaplano tayo kasama si Young Master Shu at ang iba pa. Sa impluensya ni Young Master Shu at sa aking mga plano, hindi na makakaligtas si Terence sa ikalawang round. Ang malapanginoon na ugali ni Gavin ay nagpasimulang purihin siya ni Tony. Si Chengmin naman ay napatawa sa kanyang puso. Mukhang mabibigyan niya si Boss Terence ng mahalagang impormasyon sa loob ng 2 araw. Ang 3 araw na oras ay hindi mahaba o maikli, at sa 3 araw na ito, halos lahat ng mga bagong dating sa Welcome Pavilion ay sobrang abala. Bilang karagdagan sa pagharap sa mga pinsalang natitira mula sa unang pagsubok sa presyon at pagpapanumbalik ng kanilang pisikal na estado, kailangan din nilang gumawa ng mga huling minutong paghahanda sa mga huling sandali. Ang mga may matataas na puntos ay kailangang panatilihin ang kanilang pangunguna, habang ang mga may mababang puntos ay kailangang subukan ang kanilang makakaya upang makahabol sa lalong madaling panahon. Sa madaling sabi, lahat gustong nasa tuktok at walang gustong mahuli. Gayunpaman, kumpara sa mga abalang baguhan, si Terence lang ang nagulat sa lahat maliban sa kanyang normal na pang-araw-araw na pagsasanay. Ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang espesyal na pagsasanay para sa ikalawang pagsubok. Siya ay pumunta pa sa espiritong Jade Hall upang magmina ng mga ores. Ito ay hindi kapani-paniwala. Kailangang malaman ng isa na upang makipagtulungan sa pagtatasa ng mga baguhan, pinahintulutan ng espiritong Jade Hall ang mga baguhan na huwag magulat sa susunod na 3 araw, ngunit si Terence ay nagpunta sa mga minahan sa kanyang sariling kagustuhan. Kung kumalat ang balitang ito, tatawa ang lahat. Huwag kalimutan, ang taong ito ay isang malas na tao na naatasan sa ika-10 Mind Zone. Kahit na siya ay mapalad, hindi siya maaaring makakuha ng isang piraso ng espiritual na jade kahit na siya ay nagtrabaho ng husto para sa 1 buwan. Ang pagwawalang bahala sa mahalagang pagtatasa ng bagong dating at pagpunta sa namatay na si Mind Zone sa halip, ang ganitong uri ng walang utak na gawa ay mailalarawan lamang sa isang klasikong kasabihan, itinatapon ang pakwan upang kunin ang lingga. Lahat ng mga baguhan na humanga kay Terence dahil sa kanyang perpektong marka sa unang round ay nanunuya sa balita. Akala ba niya ay nakuha na niya ang unang pwesto pagkatapos lamang na makapasa sa unang round? Tulala ka ba? Lahat ng may buwa ng boto, mangyaring suportahan ang bagong libro ni Murloc, Top Quality Cultivation Strong Young Master. Salamat sa lahat. 3,722. Hindi nila alam na makakakuha si Terence ng 2 hanggang 3 piraso ng walang kwentang jade araw-araw mula sa ika-10 Mind Zone, at gagawin nila itong magandang jade na puno ng espiritual na enerhiya sa sandaling magpalit sila ng kamay. Ito ay mas mahusay kaysa sa paggawa nila ng mga huling minutong paghahanda. Ang dapat banggitin sa 3 araw na ito ay pagkatapos na manguna si Chengmin sa huling pagkakataon, ang iba pang mga baguhan ay dumagsa na parang mga peteng na amoy dugo. Nakuha ni Terence ang dagdag na 10 piraso ng espiritong si Jade mula sa premyo ng kampyon. Sa loob lamang ng 3 araw, lahat sila ay ipinagpalit nila ng basurang si Jade na hindi nag-iiwan ng kahit 1 piraso. Dagdag pa sa mga resulta ng kanyang pagmimina at pagtatago sa mga araw na ito, ang espiritual na jade ni Terence ay malapit sa 450. Medyo malayo pa ito sa presyo ng Star Inkstone na 1,000 espiritual na jade, ngunit ilang sandali pa bago ang susunod na araw ng pagbubukas ng panloob na kalye.
Hindi nagmamadali si Terence. Sa katunayan, kahit na wala siyang sapat na espiritual na mga Jade, magkakaroon siya ng paraan upang mapunan ang kakulangan. Siyempre, mainam kung makakaipon siya ng sapat na espiritual na Jade bago iyon. Ano man ang mangyari, kinailangan ni Terence na kunin ang Star Inkstone na iyon. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Ang lahat ng mga bagong alagad ng 3 pavilion ay nagtipon muli sa pangunahing bulwagan ng Welcome Pavilion. Ang bawat isa sa kanila ay nagkukuskos ng kanilang mga kamao at nagkikiskisan ng kanilang mga palad. Lahat sila ay saplada. Hindi tulad ng unang pagsubok, ang pangalawang pagsubok ay hindi nangangailangan na pumunta siya saan man. Makukumpleto niya ang pagsusulit sa sariling teritoryo ng malugod na bagong pavilion. Ang pangalawang pagsubok ay katulad ng unang pagsubok ng paglaban sa presyon, ngunit ang nilalaman ay naiiba. Ang pagsusulit na ito ay ang pinakapangunahing mga magsasaka, ngunit sa parehong oras, ito rin ay isa na madalas na binabaliwala ng maraming kakayahan sa pagtatanggol. Kailangang matutunan ng isang tao kung paano magpatalo bago makipaglaban. Kung hindi, gaano man kalakas ang isa, sila ay magiging isang lumpo na may hindi pantay na pag-unlad, at magiging madali para sa iba na maunawaan ang kanilang nakamamatay na kahinaan. Kahit na ang mga street punk ay alam ang prinsipyong ito, at ang matataas at makapangyarihang mga magsasaka na naruroon ay natural na alam ito. Gayunpaman, kahit naiintindihan nila ang dahilan, hindi ito nangangahulugan na handa silang magtrabaho ng husto sa lugar na ito. Simple lang ang dahilan. Hindi mahalaga kung paano tingnan ito ng isa, ito ay talagang isang walang pasasalamat na gawain. Isinasantabi ang katotohanan na walang napakaraming high-grade defensive martial arts, kahit na sila ay mapalad na makakuha ng isa, hindi sila handang gumastos ng maraming pagsisikap at pera upang linangin ito. Pagkatapos ng lahat, ang depensa ay ganap na pasibo. Kung hindi ka inatake ng kalaban, kahit gaano kalangit ang depensa mo, wala itong silbi. Pagkatapos ng lahat, ang mga kakayahan sa pagtatanggol ay hindi nakakatakot gaya ng makapangyarihang mga kakayahan sa opens iba. Para sa mga eksperto sa parehong antas, pagkatapos nilang matutunan ang makapangyarihang offensive martial arts, maaari silang pumatay ng mga tao at magnakaw ng mga kayamanan, makipagsapalaran sa mga lihim na lugar, makakuha ng mas maraming cultivation resources, at mabilis na mag-level up, na bumubuo ng maalamat na snowball effect. Ngunit ano ang magagawa ng isang defensive expert? Maliban sa pagkakaroon ng bahagyang mas malakas na kakayahang manatiling buhay, wala na siyang ibang magagawa. Kahit nahaharapin niya ang isang dalubhasa sa parehong antas, maaari lamang siyang mahulog sa isang mahirap na sitwasyon ng pagiging passive na binugbog, lalo na kung makakatagpo siya ng isang mas malakas. Ang tanging kalamangan ay mas lumalaban siya sa mga pag-atake kaysa sa iba. Kung nakatagpo siya ng isang mas malakas na kalaban, ano ang silbi ng pagkakaroon ng isang malakas na depensa kapag siya ay nahaharap sa isang mas malakas na pag-atake? Masisira ang bow ng pagong isang araw, ang pinagkaiba lang ay medyo mahaba at mas maikli, iyon lang. Ito ay hindi lamang isang bagay ng mukha. Higit sa lahat, madaling mahulog sa likod ng iba at maging stepping stone para sa iba pang mga eksperto sa parehong antas. Ang pag-atras ng 10,000 hakbang, kahit na ikaw ay nasa isang maliit na koponan kung saan ang bawat isa ay may kanya-kanyang lakas at nagtutulungan sa isa't isa, ang isang superhuman na kakayahan sa pagtatanggol ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang epekto sa maraming mga kaso. Gayunpaman, kapag nagkaroon ng nakamamatay na panganib, bilang defensive master ng team, kailangan mo bang tumayo sa harap ng lahat? Kung maituturing na mabuti, ang gayong tao ay isang makapangyarihang kalasag, ngunit sa prangka, siya ay kumpay ng kanyan lamang. Sa sandaling lumitaw ang isang nakamamatay na banta, ang unang mamamatay ay tiyak na ang defensive expert sa harapan. Sino ang handang maging isang walang kwentang karakter na magiging unang pagpipilian ng kanyan kumpay sa mga kritikal na panahon? Ang bawat isa ay may sariling makasariling motibo, kaya karamihan sa mga tao ay gagawa ng parehong pagpili sa proseso ng paglilinang. Kahit na alam nilang napakahalaga ng depensa, ilalagay pa rin nila ang karamihan sa kanilang lakas sa mga diskarte sa opensa at paggalaw, at hindi maglalagay ng labis na pagsisikap sa depensa, kahit na mag-iwan ito ng nakamamatay na defensive na depekto. Hindi ito hanggal, ngunit isang walang magawang pagpili na pinilit ng katotohanan.
Kung hindi nila ito ginawa, malaki ang posibilidad na hindi na nila maabot ang taas ngayon, lalo pat magkaroon ng magandang kinabukasan. Gayunpaman, kahit na ang teorya na walang silbi ang pagtatanggol ay kinilala bilang isang madugong realidad ng buong mundo ng paglilinang, mayroon ding isang karaniwang pinagkasunduan sa mundo ng paglilinang, at iyon ay ang isang tunay na nangungunang eksperto ay palaging makakaatake at makakapagtanggol, at hindi kailanman magkakaroon ng kahinaan sa pagtatanggol. Kung siya ay malakas lamang sa opensa at walang mga tagumpay sa pagtatanggol, kung gayon kahit na ang taong ito ay maaaring maging sikat sa ilang sandali, tiyak na hindi siya mabubuhay ng matagal, dahil ang sinumang eksperto sa parehong antas ay maaaring pumatay sa kanya sa pamamagitan ng biglaang pag-atake. Walang ganitong alalahanin ang mga maaaring umatake at magtanggol, kaya't maaari silang mabuhay ng mas matagal at natural na maging mas sikat. Ang tatlong malalaking pavilion ay gumugol ng lahat ng uri ng mga mapagkukunan upang alagaan ang mga bagong disipulong ito, hindi dahil gusto nilang alagaan ang mga peking eksperto na alam lamang kung paano umatake at hindi magtanggol. Ang kailangan nila ay isang tunay na dalubhasa na maaaring talagang umatake at magtanggol, at maaaring maging pangunahing haligi ng lakas. Dahil dito, napaka-normal para sa gayong pagtatasa ng kakayahan sa pagtatanggol na lumitaw sa panahon ng mahalagang pagtatasa ng bagong dating. Sa pagkakataong ito, ang paraan ng pagsubok sa kanilang kakayahan sa pagtatanggol ay maaaring ilarawan bilang simple at krudo. Dapat itong bugbugin. Ang bawat bagong dating na kalahok sa pagsusulit ay libre na pumili ng isang buong puwersang pag-atake ng isang antas ng lakas. Hanggat makayanan nila ito at makabawi mula sa kanilang mga pinsala sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon, maaari nilang makuha ang kaukulang mga punto ng pagsubok. Tulad ng mga punto ng unang pagsusulit, ang mga punto ng pagsusulit na ito ay hinati sa dalawang bahagi. Ang isa ay mga puntos ng lakas, na tumutugma sa antas ng lakas na pinili. Sky Class Late Phase Peak ay 5 points, Sky Class Full Phase ay 10 points, Foundational Early Phase ay 20 points, Peak Early Phase ay 30 points, at wala nang higit pa doon. Pagkatapos ng lahat, ang mga baguhan dito ay nasa pinakanaunang Foundation Level Practitioner. Napakabihirang na para sa kanila na makapagsagawa ng full forehead strike mula sa isang maagang Foundation Level Practitioner. Para sa isang peak early foundation level practitioner, maging si Harry at ang iba pa ay may 70% na posibilidad na mapatay sa isang hit. Kung tungkol sa mga mas mataas ang rango, hindi na nila kailangan pang isipin ito. Kahit na may gustong humamon sa kanila, hindi sasang-ayon ang malugod na bagong pavilion. Dahil hindi yun newbie assessment, isa itong public murder. 3,723 Bilang karagdagan sa mga puntos ng lakas, ang iba pang bahagi ay mga punto ng pagbawi, na kung gaano katagal bago mabawi pagkatapos kumuha ng isang buong lakas na suntok ng katumbas na antas. Kung mas maikli ang oras, mas mataas ang mga puntos. Ang paraan ng pagkalkula ng mga puntos sa pagbawi ay tumutugma sa mga puntos ng lakas. Ang mga puntos ay nakuha sa pamamagitan ng pagpaparami ng oras ng pagbawi sa kaukulang proporsyon. Halimbawa, kung pinili ng isang tao na maglunsad ng full force na pag-atake mula sa isang early stage na foundation building cultivator, ang kanyang strength points ay magiging 20 points. Kung kailangan niya ng 2 oras upang mabawi, nangangahulugan ito na ito ay isang maliit na pinsala, at ang mga puntos sa pagbawi ay katumbas ng 100% ng kanyang mga puntos ng lakas, na 20 puntos din. Kung kailangan niya ng kalahating araw para gumaling, nangangahulugan ito na bahagyang nasugatan siya. Ang mga puntos sa pagbawi ay magiging 80% ng kanyang mga puntos ng lakas, na 16 na puntos. Kung kailangan niya ng 1 araw para gumaling, ito ay isang sugat. Ang mga puntos na kakailanganin niyang mabawi ay 60% ng kanyang mga puntos ng lakas, na 12 puntos. Kung kailangan niya ng 3 araw upang makabawi, nangangahulugan ito na siya ay malubhang nasugatan, at ang kanyang mga puntos sa pagbawi ay magiging 40% ng kanyang mga puntos ng lakas, na magiging 8 puntos. Kung kailangan niya ng higit sa 3 araw upang gumaling, nangangahulugan ito na ang kanyang mga pinsala ay lubhang malubha. Ang kanyang mga puntos sa pagbawi ay magiging 20% ng kanyang mga puntos ng lakas, na 4 na puntos.
Ang mga hindi naka-recover pagkatapos ng 10 araw ay magkakaroon ng 0 points. Ito ay dahil ang kanyang kakayahan sa pagtatanggol ay napakahina. Mapalad lang siyang nakaligtas. Ang kabuoang puntos ng lakas at pagbawi ay magiging kabuoang puntos ng ikalawang pagtatasa. Ang ganitong paraan ng pagkalkula ng mga puntos ay hindi lamang maaaring masuri ang kakayahan sa pagtatanggol ng lahat, ngunit isinasaalang-alang din ang kanilang kakayahan sa pagbawi. Pagkatapos ng lahat, para sa mga magsasaka, ang mga pinsala ay palaging hindi maiiwasan, kaya ang pagbawi sa sarili ay isang napakahalagang kakayahan din. Nang dumating na ang lahat ng bagong dating, sa wakas ay dumating na ang Pavilion Master na si Yunfeng. Sa mga taong nagpakitang kasama niya sa pagkakataong ito, talagang may isang elder sa gitna. Ito ang ika-4 na elder ng Green Cloud Pavilion, si Emerson, na nagpakita ng kanyang mukha sa araw ng bagong dating na instructor. Maliban doon, nakita rin ni Terence ang mga tagapagpatupad ng batas na Hall Masters na nakilala niya ilang araw na ang nakakaraan, kasama ang dalawang matandang kakilala, sina Linden at Natalie. Habang ang atensyon ng lahat ay kay Emerson at sa iba pa, si Chengmin ay lihim na tumingin kay Terence, at ngumiti si Terence pabalik, na nagpapahiwatig na alam niya ang gagawin. Huling gabi, nakatanggap siya ng impormasyon mula kay Chengmin, na nakalista ng detalyado ang pagsasabuatan ni Gavin, Linden, at ng iba pa. Kaya, hindi naman kakaiba para sa kanya na makita ang mga taong ito mula sa Law Enforcement Hall ngayon, dahil ang mga taong ito ang mahalagang bahagi ng plano upang harapin siya. Hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng kawalan ng lakas kapag naiisip niya ang mga taong pinamumunuan ni Linden, sinusubukang patayin siya sa lahat ng uri ng pamamaraan. Gusto niyang magsanay ng husto, ngunit ang mga taong ito ay hindi siya pinahihintulutan na magpahinga. Bagamat wala siyang magandang paraan para maalis ang mga kaaway na ito sa maikling panahon, sa iba't ibang pamamaraan ni Terence, at kasama sina Leandro at Chengmin bilang kanyang mga especially iya, wala siyang problema sa pagprotekta sa kanyang sarili. Mayroon kang magandang plano, at mayroon akong hagdan sa ibabaw ng dingding. Malayo pa ang lalakbayin, at lagi akong hahanap ng angkop na pagkakataon para patayin siya sa isang suntok. Umakyat si Yunfeng sa entablado, at pagkatapos senadoryasan ang mga bagong dating na tumahimik, sinabi niya sa malinaw na boses, ito si Emerson, Elder Save Ends. I believe hindi ko na kailangan pang ipakilala sa kanya. Siya ay may napakalalim na mga tagumpay sa pagpapagaling ng mga pinsala. Dahil ang round na ito ng pagsubok sa paglaban ay lubhang mapanganib, espesyal na hinirang ng Elders Association si Elder Save Ends na maging espesyal na hukom para sa round na ito ng newcomer assessment. Habang siya ang namamahala sa pagtiyak ng pagiging patas at hustisya, agad din niyang gagamutin ang anumang nakamamatay na pinsala na lalabas sa proseso ng hamon. Gayunpaman, kung iyon ang kaso, huwag asahan ang anumang mga puntos para sa round na ito ng pagtatasa. Saglit na huminto, itinuro ni Yunfeng ang ilang eksperto mula sa Law Enforcement Hall at sinabing, kakakilala mo lang sa ilang taong ito 3 araw na ang nakakaraan. Sila ang magiging examiners para sa round na ito ng resistance assessment. Siyempre, bago iyon, ang kanilang lakas ay tatatakan ni Elder Save Ends sa katumbas na antas. Kaya hanggat pinili mo ang kaukulang antas ng lakas, hindi ka makakaranas ng anumang mga pag-atake na lalampas sa antas na iyon. Makakatiyak ka tungkol dito. Matapos marinig ito, nakahinga ng maluwag ang grupo ng mga bagong dating. Sa paghusga sa kanilang mga aura, ang mga Hall of Justice Masters na ito ay halatang nasa itaas ng peak ng unang bahagi ng foundation stage. Ginagawa nilang mga examiners ang mga taong ito dahil natatakot sila na kahit napiliin nila ang Sky Class Full Cultivation Level, magkakamali pa rin ang kalaban sa kanilang kontrol at haharapin sila ng maagang foundation stage o mas malakas na pag-atake. Iyon ay magiging isang malaking biro. Sa kabutihang palad, dahil ang lakas ng mga taong ito ay tatatakan agad ni Emerson, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Higit pa rito, kahit na may problema, ililigtas siya ni Emerson sa tamang panahon. Ang kaayusan na ito ay napakamaalalahanin, at malabong mangyari ang isang nakamamatay na aksidente. Maliban kung ito ay isang tao na nag-overestimate sa kanyang sarili at hinamon ang isang tao sa isang mas mataas na antas, kung gayon hindi niya masisisi ang sinuman kung siya ay namatay.
Pinatunayan talaga niya ang kasabihang kung hindi niya hahanapin ang kamatayan, hindi siya mamamatay. Gayunpaman, ang isang cultivator na may tulad na Hangul na IQ ay mas mahusay na hindi. Gayunpaman, habang ang mga baguhan ay nakahinga ng maluwag, ang mga labi ni Terence ay kumarba sa isang mapanuksong ngiti. Napakalinaw ng impormasyong ibinigay ni Chengmin. Si Emerson man o itong mga masters ng Law Enforcement Hall, nakipag-usap na sila kay Linden ng palihim, at lahat sila ay mga pangunahing link para harapin siya. Bilang karagdagan sa mga taong tulad ni Gavin at Tony, masasabing ang buong pagsubok sa paglaban ay isang bitag na inayos nila, at hinihintay na lamang nila na mahulog siya dito. Ito ay talagang isang malaking palabas. Nanunuya ang mga labi ni Terence, alam na niya kung ano ang susunod na mangyayari. Bago magsimula ang pagsusulit, bibigyan kita ng isang huling paalala. Mahalaga ang mga puntos, ngunit kung susulitin mo ang iyong mga kakayahan at tuluyang mawawala ng buhay, hindi mo masisisi ang iba, lalo na iyong mga bagong dating na gustong magpasikat. Napakaluwalhati na harmony ng mga nasa mas mataas na antas, ngunit nakakalungkot na hindi sila bayani, ngunit mga tanga. Habang nagsasalita siya, tumingin si Yunfeng kay Terence sa karamihan, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na ang kanyang mga salita ay partikular na nakadirekta kay Terence. Ang mga nakapaligid na baguhan ay nakatutok lahat kay Terence, ang kanilang mga mata ay puno ng panunuya. Hindi ba't si Terence ang naghahanap ng pansin na newbie na sinasabi ni Yunfeng? Hehe. Nagsimula na ang tinatawag na fatal trap na iniayon sa sariling kahinaan. Sabi ni Terence na may mahinang ngiti, hindi masyadong iniisip. Ang mga taong mahilig kumilos ng cool ay karaniwang kalmado at makatuwiran, ngunit kapag sila ay tinutuya, mag-iisip sila ng mga paraan upang sampilan ang mukha ng kabilang partido. Hindi rin sila magdadalawang isip na kumilos ng mahigpit para dito. Ito ang kanilang pinakamalaking kahinaan, at ito rin ang pinakamalaking kahinaan ni Terence. 3,724. Ito ang eksaktong mga salita na sinabi ni Gavin sa impormasyong ibinigay ni Chengmin. Ang kanilang susunod na serye ng mga plano ay nakabatay lahat sa puntong ito. Gusto nilang tuyain at magalit si Terence, para mawala siya sa isip at gumawa ng mga desisyon na hindi niya alam ang sarili niyang lakas. Ito ang magbibigay sa kanila ng pinakamagandang pagkakataon na patayin si Terence. Ang walang pangalan na panunuya ni Yunfeng ay ang unang alon, at ang mga taong ito ay patuloy na sinusubukang pukawin si Terence upang pasiglahin ang kanyang matigas na nerbiyos. In all fairness, talagang kapansin-pansin ang plot ni Gavin. Kung sino man ang talagang mahilig kumilos ng cool, kung hindi sila nakatanggap ng anumang impormasyon ng maaga o hindi nagtago ng kanilang lakas, mayroong 70% pagkakataon na mahulog sila para dito. Sa kasamaang palad, si Terence ay hindi lamang nagkaroon ng dalawang kalamangan na ito, hindi siya isang taong mahilig magpakitang gilas. Sa estilo niya, kapag kailangan talaga, hindi siya magpapadalos-dalos ng walang dahilan. Sige, tatataken ni Elder Savens ang lakas ng mga law enforcement hall examiners na ito. Dapat maghanda kayong lahat. Magsisimula na ang assessment. Sa wakas ay inihayag ni Yunfeng. Ang lahat ng mga baguhan ay nagtipon sa mga grupo ng 2 o 3 na ginagawa ang kanilang panghuling paghahanda. Si Terence, sa kabilang banda, ay natural na napapaligiran ng kanyang kahabag-habag na senior, Randolph, at Hernan. Sa oras na ito, dinala ni Tony ang isang malaking grupo ng mga bagong disipulo sa harapan at sinulyapan si Terence. He sneered, "Pretentious newbie. Last time you were lucky enough to get a full score because the pressure formation went out of control. But this time, we're fighting with our true strength. It's not something that can be overcome with some luck. I'll have to ask around, what level do you plan to choose?" Naningkit ang mga mata ni Terence, ngunit bago pa man siya makapagsalita, sinimulan na siyang kutsain ng baguhan sa tabi ni Tony. Hindi na kailangang sabihin, talagang pipiliin niya ang Sky Class na full foundation. Nakarating lang ang lalaking ito sa foundation stage gamit ang foundation peel, at hindi siya ganoon kalakas kung pipiliin niya ang isang early foundation stage, dead on the spot siya. Tama.
Sinabi lang ng pavilion master na si Yunfeng na ang paghamon sa isang mas mataas na antas ay hindi isang bayani, ngunit isang tulala. Ngunit para sa amin na mga baguhan, kailangan nating baguhin iyon. Ang paghamon sa isang taong kapareho ng antas ay talagang isang tanga. Kaya, mas mabuting pumili ng isang heaven class na full cultivation. Anong sky class full master? I think it's better to choose sky class late phase peak. Paano kung mapatay tayo ng sky class full masters in one hit? Anong sasabihin ng mga tao? Kaya mas mabuting piliin ang sky class late phase peak, madali lang. Ang grupo ng mga baguhan na sumama kay Tony ay kinukutya at tinuya siya, hinahamon ang ilalim ng linya ni Terence. Gayunpaman, kahit anong sabihin nila, si Terence ay tumingin lang ng malamig at nanatiling tahimik. Sa madaling salita, ang dahilan kung bakit dinala ni Tony ang mga taong ito dito ay para pukawin siya. Ang mga taong ito ay hindi alam ang ubod ng plano ni Gavin, ngunit hanggat nangako siya sa kanila ng ilang mga benepisyo, ito ay ilang salita lamang sa harap ni Terence. Ito ay hindi isang mahirap na bagay sa lahat, at sila ay masaya na makipagtulungan. Hindi pa banggitin, nagkaroon na sila ng salungatan kay Terence sa likod ng pagsubok sa bundok, at si Terence ay nakakuha ng buong marka ng God tier na nagseselos sa mga tao. Hindi nila gusto si Terence sa simula pa lang. Alam na ni Terence kung ano ang nangyayari, kaya kahit paano nila siya tinutuya, wala siyang ginawa. Ang kanyang mga kapatid naman ay hindi na nakatiis. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid ay hindi napigil ang humakbang upang pagsabihan si Gavin. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang senior brother na namamahala sa mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Kahit na ginawa siyang figurehead ni Gavin, may awtoridad pa rin siyang pagsabihan ang mga bagong disipulo. Randolph at si Hernan ay napuno ng matuwid na galit at gusto pa nilang hamanin sila sa isang labanan para turuan ng leksyon ang mga walang utang na loob na bastos na ito. Gayunpaman, inabot ni Terence ang kanyang kamay para pigilan sila. Ito ay isang pag-aaksaya ng oras at lakas upang makipagtalo sa mga taong ito. Gayunpaman, medyo madilim pa rin ang mukha ni Terence. Nang makita ang madilim na mukha at katahimikan ni Terence, si Tony ay lihim na natuwa. Mula sa kanyang pananaw, mas pinipigilan ni Terence ang kanyang mga salita, mas malamang na siya ay kumilos ng mahigpit mamaya. Ang taong ito ay sanay na kumilos ng matigas, at tiyak na pipiliin niya ang isang mas mataas na antas upang sampelan ang kanilang mga mukha. Ngunit bago iyon, kailangan pa niyang bigyan ang taong ito ng isang malakas na doses ng gamot upang matiyak na walang mangyayaring masama. Nagtaas ng kamay si Tony, at agad na tumahimik ang mga bagong dating sa likuran niya. He then said proudly, kahit anong level ang plano mong piliin, I'll still be kind enough to inform you. Sayang naman kung magpapakamatay ka kapag nalampasan ng swerte ang mga puntos mo. I'm telling you, I'm going to choose the peak of the early foundation establishment stage. Sa sandaling sinabi ito, ang mga nakapaligid na rookies ay agad na huminga ng malamig sa pakikipagtulungan. Hindi nagkunwari ang kanilang pagkagulat. Ito ay tunay na shock na nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ito ay dahil hindi kailanman sinabi ni Tony na gusto niyang piliin ang tuktok ng unang yugto ng pagtatatag ng foundation. Ang paghamon sa isang taong may mas mataas na antas ng paglilinang ay isang gawa ng katangahan. Ang mga salita ng Pavilion Master na si Yunfeng ay hindi katuwaan. Huwag kalimutan na ang pagtatanggol ay isang mahinang punto para sa karamihan ng mga tao. Bihira na ang makayanan ng buong suntok mula sa isang dalubhasa sa parehong antas ng paglilinang. Ang paghamon sa isang taong mas mataas ang antas ng paglilinang sa ganitong uri ng kapaligiran ay walang pinagkaiba sa panliligaw sa kamatayan. Ngunit sinabi ito ni Tony ng buong kumpiyansa. Sa ekspresyon niya, parang hindi siya nagkukunwari. Sinadya talaga niyang hamanin ang mga nasa taas niya. Hehe. Pagdating ng panahon, kukuha ako ng 4th grade Great Recovery Pill sa aking bibig at hihilingin sa examiner na dahan-dahanin ako. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka talaga ng puhunan at kumpiyansa na hamanin ang rurok ng maagang pagkakatatag ng foundation. Malamig na ngumiti si Terence sa sarili.
Partikular na binanggit ito ni Chengmin sa kanyang ulat. Sa orihinal, dahil sa pagiging patas at patas ng pagtatasa, walang sino man ang pinapayagang uminom ng anumang gamot na tableta. Kung hindi, kung ang isang tao ay kumonsumo ng isang nakakahamak sa langit na nakapagliligtas buhay na medicinal pill tulad ng Grade 4 Great Recovery Pill, hanggat ang isa ay makakapigil sa isang hininga, ang isa ay garantisadong hindi mamamatay. Bukod dito, ang isang tao ay maaaring mabilis na makabawi mula sa mga pinsala pagkatapos ng kaganapan. Ito ay simpleng pagdaraya. Kung ito ay iba pa, si Emerson, bilang isang elder judge, ay humakbang upang pigilan sila upang mapanatili ang kanyang maluwalhati at positibong imahe. Gayunpaman, si Tony ay isang mahalagang bahagi ng kanilang plano upang pukawin at harapin siya. Para sa kapakanan ng young master na si Linden, kahit si Emerson ay pumikit. Sa anumang kaso, hanggat hindi nila ito isiwalat, hindi malalaman ng iba ang nasa loob na kwento. Iisipin lang nila na si Tony ay kahangahangang kahangahanga upang maka-address ng hindi nasaktan mula sa isang cross-level na hamon. 3,725 Sa ilalim ng hinahangaan at naiinggit na mga tingin ng mga baguhan, si Tony ay ngumiti ng buong pagmamalaki at tumingin kay Terence ng masama. Bilang isang eksperto sa unang bahagi ng foundation stage, dapat tayong magkaroon ng dignidad bilang isang dalubhasa sa unang bahagi ng foundation stage, lalo na ang iilan sa atin na nagtagumpay sa pagbuo ng ating foundation. Dapat tayong magpakita ng halimbawa sa iba, para hindi isipin ng mga tao na mas malakas ang lakas, mas mababa ang lakas, kung wala ka. Tapos kunwari lang wala akong sinabi, hindi bastang makakagawa ng isang bagay tulad ng paghahamon ng mas mataas na antas, hahaha. Nang hindi hinintay ang tugon ni Terence, tumawa si Tony at tumalikod para umalis. Natapos ang kanyang misyon. Sa karaniwang pag-arte ng matigas na pagganap ni Terence, kakaiba kung hindi siya mag-iisip ng paraan para sampelan ang mga mukha ng mga taong ito matapos kutsain ng ganito. Umalis ang mga bagong dating kasama si Tony, at kinuyam ni Hernan ang kanyang mga kamao at sinabing, sobrang dami ng mga bastard na ito. Boss Terence, kailangan mong gumanap ng mahusay sa ibang pagkakataon at makakuha ng perpektong marka ng Diyos tier. Sampelan ang kanilang mga mukha hanggang sa hindi na nila maalagan ang kanilang mga sarili. Tingnan natin kung may mukha pa silang sabihin ang mga bagay na ito. Mali. Ang lalaki ay tumingin sa madilim na mukha ni Terence at mabilis na sinabi, ang mga taong ito ay halatang sinusubukang hikayatin si Junior Brother Linford na hamanin ang isang taong mas mataas ang antas. Kung gagawin mo iyon, mahuhulog ka sa bitag nila. Junior Brother Linford, magdadalawang isip ka. Hindi ito biro. Totoo nga, masyadong sinadya ang mga taong ito. Dapat may mali kong abnormal. Boss Terence, hindi ka maaaring kumilos ng padalos-dalos, paalala ni Randolph. Matapos pakinggan ang mga salita ng 2 taong ito, sa wakas ay napagtanto ni Hernan ang misteryo sa likod nito at sinabing may matagal na takot. Damn, napakasama nito. May ganitong utak ba si Tony? Siguradong si Gavin ang nasa likod nito. Naglalako lang ako, wag mong isapuso Boss Terence, safety muna. Sa lakas ni Tony, nang ahas siyang piliin ang rurok ng unang yugto ng pagtatatag ng foundation. Kalokohan iyon, sinusubukan kanyang linlangin, Boss Terence. Napangiti na lamang si Terence nang makitang nag-aalala ang tatlo, huwag kang mag-alala, hindi ako mukhang walang utak. Huwag kang mag-alala, alam ko ang gagawin. Nagkatinginan ang tatlo, gamaan ang pakiramdam nang makita si Terence na kalmado gaya ng dati. Sa totoo lang, talagang natatakot sila na masiraan ang isip si Terence at pumili ng pick ng maagang foundation stage. Magiging malaking problema iyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagsubok ng paglaban sa oras na ito ay iba sa pagsubok ng paglaban sa presyon. Sa panahon ng pagsubok ng paglaban sa presyon, maaari pa ring magpasya kung aalis o hindi sa pamamagitan ng pagmamasid sa kalagayan ng isang tao. Gayunpaman, iba ang pagsubok sa paglaban sa pagkakataong ito. Kapag natukoy ng maaga ang antas, wala nang pagkakataong baguhin ito.
Kung padalos-dalos niyang piniling hamanin ang isang tao na may mas mataas na antas dahil sa isang sandali ng salpok, ang huling resulta ay malamang na mapatay ng tagasuri sa isang galaw. Sa oras na iyon, kahit na naroroon si Elder Emerson, hindi siya makakahanap ng pagkakataong iligtas siya. Habang nag-uusap sila, tinatakan na ni Emerson ang lakas ng mga practitioner ng Hall of Justice Sky Class Late Phase Peak, Sky Class Great Completion, Foundation Early Phase, at Peak Early Phase. May examiner ang bawat isa sa kanila, at dahil karamihan sa mga bagong dating ay Sky Class Great Completion Masters, magkakaroon sila ng dalawang extra examiner para sa Sky Class at mahusay silang matatapos, sa pagitan nila ng Sky Class at mahusay silang matatapos, at dahil ang karamihan sa mga bagong dating ay Sky Class Great Completion Masters, magkakaroon sila ng dalawang dagdag na examiners para sa Sky Class at mahusay silang matatapos, sa pagitan nila at mahusay silang matatapos. Pagkatapos nito, opisyal na nagsimula ang ikalawang round ng pagtatasa ng bagong dating, ang pagtatasa ng paglaban. Sa sorpresa ng lahat, ang pagkakasunod-sunod ng pagtatasa sa pagkakataong ito ay hindi alinsunod sa tradisyon ng Skyward Pavilion na nangunguna at ang Green Cloud Pavilion ang nangunguna. Sa halip, ang mga bagong alagad ng Green Cloud Pavilion ang unang nanguna. Napangiti si Terence sa sarili. Si Linden at ang iba pa ay talagang nag-effort para i-target siya sa pagkakataong ito, napansin pa nila ang napakaliit na detalye. Simple lang ang dahilan, kahit na-provoke siya ni Tony at ng iba pa, kahit na saglit siyang nawala sa isip, kalmado pa rin siya pagkatapos ng mahabang panahon. Kung walang sapat na kumpiyansa, maaari siyang sumuko sa cross-level na hamon. Gayunpaman, sa pangunguna ng mga baguhan ng Green Cloud Pavilion, wala nang oras si Terence para mag-react at magiging matagumpay ang plano. Nang makitang handa na si Emerson at ang mga tagasuri ng Law Enforcement Hall, inihayag ni Yun Feng sa mga bagong dating sa malinaw na boses, "Susunod, opisyal na nating sisimulan ang ikalawang round ng assessment. Simula sa mga baguhan ng Green Cloud Pavilion, organisahin muna ng dalawang senior steward ang lahat para magparehistro sa publiko. Pagkatapos nito, magsisimula ang pagtatasa ayon sa antas ng lakas ng bawat taong nagparehistro, mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. Bilang bagong disciple deacon, si Junior Brother Kang ang namamahala sa recording." Pagkatapos magsalita ni Yun Feng, sinadya ni Gavin na sumulyap kay Terence na may malamig na ngiti, ngunit hindi muna niya hinayaang mag-sign up si Terence. Sa halip, lumakad siya sa gilid ni Tony, na nagpapahiwatig na magsisimula na siya. Agad na itinaas ni Tony ang kanyang ulo at buong pagmamalaking sinabi, "Tony, maagang yugto ng pagtatatag ng foundation, hinahamon ang rurok ng maagang yugto ng pagtatatag ng foundation." Pagkasabi niya noon ay biglang nagkagulo ang buong lugar. Ang mga baguhan mula sa iba pang dalawang pavilion, na hindi pa alam ang tungkol dito, ay tumingin kay Tony nang hindi makapaniwala. Huwag kalimutan na ang pinuno ng pavilion na si Yun Feng ay partikular na nagbigay diin na hindi dapat piliin ng lahat na hamanin ang mga nasa mas mataas na antas ng paglilinang para lamang maging isang bayani. Iyon ay magiging walang pag-asa hanggal na pag-uugali. Gayunpaman, ang unang nagparehistro, si Tony, ay direktang pinili na hamanin ang mga nasa mas mataas na antas ng paglilinang. Bukod dito, pinili niya ang pinakamahirap na rurok ng unang bahagi ng foundation stage. Ito ay tunay na nakakabigla. Dapat malaman na mayroong isang karaniwang pag-unawa sa mundo ng paglilinang na kung mas mataas ang antas ng lakas, mas mahirap na hamanin ang isang tao na mas mataas ang antas. Kung sinabi na ang hamon ng isang mas mataas na antas sa pagitan ng mga mababang antas na magsasaka ay nangyayari pa rin paminsan-minsan, ito ay napakabihirang para sa mga nasa unang bahagi ng foundation stage at mas mataas. Ito ay dahil, sa isang mas mababang antas, ang pagkakaiba sa lakas ay 1 at 2 lamang. Ang kaunting paggamit ng iba pang mga trump card ay sapat na upang mapunan ang puwang na ito, kaya ang kahirapan sa paghamon sa mga nasa mas mataas na antas ay hindi masyadong malaki. Gayunpaman, para sa mga nasa unang bahagi ng foundation stage at mas mataas, ang pagkakaiba sa lakas ay nasa pagitan ng 10,000 at 20,000. Ang gap ay hindi isang bagay na kayang bawiin ng mga ordinaryong trump card.
Kung ang isang tao ay nais na hamanin ang isang tao sa isang mas mataas na antas, ang posibilidad ng tagumpay ay napakababa. Higit pa rito, ito ay isang pagsubok ng paglaban. Sa mata ng mga ordinaryong tao, walang pinagkaiba sa panliligaw sa kamatayan kung gusto ng isang tao na hamanin ang isang taong may mas mataas na antas sa aspeto ng depensa, na siyang kahinaan ng karamihan sa mga tao. Gayunpaman, nang makita nila ang kumpiyansa na ekspresyon ni Tony, nahirapang paniwalaan ang mga baguhan, ngunit hindi sila naglakas loob na kutsain siya dahil sa takot na masampal sa mukha. Ano man ang mangyari, ang taong ito ang unang taong matagumpay na nagtayo ng kanyang foundation sa lahat ng mga bagong dating. Marahil ay mayroon siyang malakas na trump card na maaaring harapin ang isang cross-realm challenge. Pagkatapos ng lahat, sa antas na ito, walang sino man ang tulala na hindi alam ang buhay at kamatayan. 3,726. Maaaring ang taong ito ay isang defensive expert. Nagkatinginan ng mga bagong dating. Si Tony ang big brother ng kasalukuyang batch ng mga bagong dating ng Green Cloud Pavilion. Ang dalawa pang bagong dating ng pavilion ay may pagkakaunawaan sa kanya. Gayunpaman, nabalitaan na ang taong ito ay nilinang ang pamamaraan ng Thousand Legs, na walang kinalaman sa depensa. Kung siya ay isang dalubhasa na nakatuon sa pagtatanggol, mas madaling maunawaan kung bakit siya nagmungkahi ng isang cross-level na hamon sa oras na ito. Kung tutuusin, kahit isa siyang cross-level expert, malabong mapatay siya sa isang galaw. Sa karamihan, siya ay malubhang masasaktan. Ngunit si Tony ay malinaw na hindi isa sa kanila. Hindi lang ang mga baguhan mula sa dalawa pang pavilion ang nagkatinginan, maging ang mga baguhan sa Green Cloud Pavilion na nakakaalam nito ay nabigla. Narinig nila ang mapang-asar na deklarasyon ni Tony kanina, at naisip nila na sinasabi lang niya iyon para pukawin si Terence. Sinong mag-aakalang may balak talaga itong lalaking ito? Ang isang early stage na eksperto sa foundation nakakatapos lang ay talagang hamanin ang isang full power attack mula sa tuktok ng early stage foundation. Ang ganitong bagay, iniisip pa lang ay kumukulo na ang dugo ng mga tao. Baliw tong lave-raking, di ba? Talagang hawamon niya ang rurok ng yugto ng maagang pundasyon. Sinuhulan ba niya ang examiner? Natulala si Hernan sa hindi maywang magtanong sa mangang boses. Kung aasa siya sa purong lakas, kung isa sa alang-alang kung paano natalo ni Terence si Tony sa isang galaw sa unang araw, isang pagpapakamatay ang hamanin ng isang tao sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage. Maliban sa panunuhol sa examiner at panloloko, si Hernan ay walang maisip na ibang paliwanag na mas makatwiran. Hindi rin makapaniwala ang nakatatandang kapatid, ngunit umiling siya at sinabing, imposible iyon. Ang lakas ng mga examiners na ito ay tinatakan sa harap ni Elder Savens, at ang selyong ito ay hindi lamang nagsisil sa itaas na limitasyon ng kanilang lakas, ito rin ang nagsisil sa lower limit ng kanilang lakas. Sa madaling salita, kung magsa-sign up si Tony para sa peak ng early foundation establishment stage ngayon, hindi magiging madali sa kanya ang examiner kahit gugustuhin niya, dahil ang anumang galaw niya ay nasa peak ng early foundation establishment stage. Kung walang malakas na depensa si Tony, wala itong silbi kahit nasuhulan niya ang examiner. Ibig sabihin may lakas talaga si Tony. Gulat na tanong ni Randolph. Kahit anong tingin niya rito, si Tony ay hindi mukhang isang taong may ganoong lakas. Ang kanyang boss na si Terence ay mas katulad nito, ngunit kung talagang kailangan niya mag-sign up para sa isang peak na maagang foundation stage, magiging mahirap para sa kanya na gawin ito. Hindi mahalaga kung siya ay may lakas o wala. Dahil si Tony ay naglakas loob na sabihin ito sa harap ng lahat, tiyak na naghanda siya. Gumapang ang mga labi ni Terence sa mapaglarong ngiti. Wala talagang mali sa mga salita ng kaawa-awang senior na kapatid. Gayunpaman, napabayan niya ang isang punto. Bagamat si Emerson ang pang-apat na elder ng Green Cloud Pavilion, at hindi man lang siya nakakausap ng mga ordinaryong tao, hilingin pa sa kanya na makipagtulungan at maglaro ng anumang mga trick, huwag kalimutan na naruroon pa rin si Young Master Lindan.
Ang ibang tao ay langgam lamang sa paningin ni Emerson at walang karapatang makipag-usap sa kanya, ngunit ang young master na ito na si Shu ay ang pinakamahalagang apo ni Leonardo. Sa isang tiyak na lawak, kinakatawan niya mismo si Leonardo. Kung hihingi si young master Shu ng pabor sa kanya, basta't hindi ito masyadong out of line, tiyak na papayag si Elder Savens. At sa pagkakataong ito, ang kahilingan ni Linden sa kanya ay nasa saklaw ng kanyang autoridad, at ito ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri. Napakasimple ng kahilingan ni Linden. Kinailangan lamang ni Emerson na kumitawan sa mga nagsusuri ng maaga at pinakamataas na yugto ng pagtatatag ng pundasyon noong tinatakan niya ang lakas ng mga ekspertong ito sa pagpapatupad ng Batas Hall. Kailangan lang niyang mag-iwan ng kaunting pahinga sa proseso ng pagbubuklod. Ayon sa normal na selyo, ang lakas ng bawat tagasuri ay may lock. Kapag nasil na sila sa kaukulang antas, maaayos ang lakas ng kanilang mga pag-atake, at hindi magkakaroon ng anumang pagbabago. Sa madaling salita, kung ang isang bagong dating ay pinili ang parehong antas, ang kapangyarihan ng kanilang mga pag-atake ay magiging mahigpit na pareho. Sa ganitong paraan lamang masisiguro ang pagiging patas ng pagtatasa sa pinakamalawak na lawak. Gayunpaman, si Emerson, na paulit-ulit na binigyan ng babala ni Linden, ay nag-iwan ng ilang puwang para sa mga tagasuri sa tuktok ng unang yugto ng pagtatatag ng foundation at ang baguhan na yugto ng pagtatatag ng foundation upang magbago sa panahon ng proseso ng silang. Bagamat halos pareho pa rin ang kapangyarihan, hanggat handa sila, maaari nilang dagdagan o bawasan ang kapangyarihan ng 30%. Sa ganitong paraan, mapapadali niya si Tony at hindi siya sinasadyang mapatay, ngunit maaari din niyang garantiya ang pagkamatay ni Terence. Kung iisipin, kung pipiliin ni Terence ang rurok ng maagang yugto ng foundation, alam na ng lahat na napakahirap na hamanin ang isang taong may mas mataas na antas. Kung magdadagdag pa siya ng 30% ng kanyang lakas sa foundation na iyon, tiyak na mamamatay siya. Walang pagkakataon na mabuhay. Ang dahilan kung bakit niya nakuha ang examiner para gawin ito ay dahil gusto niyang magkaroon ng backup plan si Terence. Mayroong 70% na pagkakataon na mapipilitin niya si Terence na piliin ang pinakamataas na antas ng pundasyon, ngunit may pagkakataon pa ring mabaygo. Sa pag-iisip ng backup na planong ito, kahit na pinili ni Terence na mapunta sa unang bahagi ng foundation stage, kailangan pa rin niyang makaranas ng buong lakas na suntok mula sa tagasuri. Kahit na hindi siya namatay, kailangan niyang masugitan ng husto ng hindi bababa sa kalahating buwan bago siya gumaling. Tulad ng sinabi ng impormasyon ni Chengmin, sina Linden at Gavin ay nag-isip na para harapin si Terence. Gusto nilang matiyak na walang mangyayaring masama at maalis si Terence, isang tinak sa kanilang tagiliran. Nang makita ang nagulat na reaksyon ng lahat, mapaglarong ngumiti si Gavin. Hindi naman ordinaryong karakter si Terence. Hindi siya ganoon kadaling pakitunguhan. Kung nagkukunwari lang si Tony at hindi siya ang unang nag-sign up, paano maloloko ang lalaking ito? Pagkatapos mag-sign up ni Tony, hindi pinayagan ni Gavin si Chengmin na mag-sign up ng pangalawa. Sa halip, diretso siyang naglakad papunta kay Terence. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Terence, bawat isa ay may mapaglaro at umaasang tingin. Napakunot ng noo si Gavin. Junior Terence, kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw ang unang taong pumasok sa foundation stage sa aming pavilion, at nakakuha ka pa nga ng perfect score sa huling pagsusulit. Nagtataka ako kung anong rango ang pipiliin mo sa oras na ito. Siyempre, naiintindihan ito. Ito ay likas na katangian ng tao na humingi ng mga pakinabang at iwasan ang mga tao kahit na mga kawalan, kaya hindi mahalaga, kung hindi mo mahalaga ang pagtsitsismisan ka, sa mas mabuti na kaysa mawala ang iyong munting buhay, hindi ba? Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, ang mga salita ni Gavin ay malinaw na may lihim na motibo, sinusubukang pukawin si Terence na mahulog dito. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid ni Terence, na nakatayo sa tabi niya, ay mabilis na tumingin kay Terence, sinabi sa kanya na manahimik at huwag mahulog sa bitag ni Gavin. Randolph at kinabahan din si Hernan.
Lahat sila ay sariwang dugo, at hindi nila ito kakayanin kung sila ang nasa posisyon ni Terence, na naprovoke ni Gavin sa harap ng napakaraming tao. 3,727. Gayunpaman, si Terence ang kanilang boss. Paano sila mahuhulog sa gayong halatang bitag? Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Terence ay nagulat sa lahat. Terence, maagang foundation stage, hinahamon ang rurok ng maagang foundation stage. Ano? Ang rurok ng maagang yugto ng pagtatatag ng foundation. Ang kawawang lalaki, si Randolph, at si Hernan ay nabigla. Nagkatinginan sila na hulog ba talaga si Terence sa isang halatang bitag. Hindi lang iilan sa kanila kahit si Chengmin ay hindi maitago ang gulat sa kanyang mukha. Maaaring isipin ng iba na mahuhulog si Terence sa bitag, ngunit siya lang ang hindi. Ibinigay niya kay Terence ang impormasyong natanggap niya kagabi, sinabi sa kanya ang mga detalye ng plano para hindi mahuli si Terence at mahulog dito. Kahit na isang ordinaryong tao, pagkatapos malaman ng maaga ang pakanan ng kabilang partido, tiyak na hindi na sila maloloko, hindi ba? Ngunit si Terence ay isang hidden dragon sa mga kalalakihan, at kahit na natanggap na niya ang balita, pinili pa rin niya ang peak early foundation stage. Ano ang nangyayari? Hindi makapaniwala si Chengmin sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kalmadong mukha ni Terence. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Kahit na ang sariling lakas ni Terence ay nasa tuktok na ng maagang foundation stage, malinaw na ito ay isang bitag para sa kanya. Ang kalaban ay magpapakawala ng atake na 30% na mas malakas kaysa sa rurok ng unang bahagi ng foundation stage, kakayanin kaya ni Terence. Siyempre, si Terence ang may Jade Space at ang sining ng Dragon Mastery, kailangan lang niya ng 1 segundo para makarecover, at para makalaban pa niya ang mid-foundation kung pipiliin niya ang mid-foundation, ngunit ayaw niya maging masyadong nakakagulat. Kailangan din niyang mag-ingat, at kung pipiliin niya ang mid-foundation, kahit na si Gavin at ang iba ay baliw na tumaas ng 30% ang lakas ng examiner, natakot si Terence na siya ay mapatay sa isang hit. Hindi naman mawawala ng isip si Terence Jr. brother, di ba? Si Natalie, na nakatayo sa di kalayuan kasama ang kanyang maliit na curly bear sa kanyang mga bisig, ay napatikip sa kanyang bibig sa pagkagulat. Bagamat hindi niya alam ang lahat ng detalye, nagpahayag si Linden ng ilang impormasyon nang imbitahan siya nito upang iligtas ang mukha sa harap niya. Tila ang pinakamahalagang bahagi ay ang pukawin si Terence na gumawa ng isang pagpipilian na hindi niya alam ang kanyang sariling lakas. Hindi ba siya mahuhulog sa kanilang bitag sa ganitong paraan? Habang sila ay nagpapanik, si Linden at ang iba pa na nagbabalak laban kay Terence ay nakangiti lahat, pinupuri si Gavin sa pagiging matandang kamay sa pukana. Si Terence ay medyo mahirap pakitunguhan, ngunit siya ay hindi pa rin sanay na makipaglaro kay Gavin. Napakagaling, ang lakas ng loob mo. Nag-thumbs up si Gavin sa kanya at nakangiting sinabi, sana hindi maging isa si junior brother Terence sa mga tanga na sinasabi ng Pavilion Master. Kung hindi, sayang ang isang henyong tulad mo na mamatay sa gitna ng ating pagsasanay. Tawa ng tawa si Gavin habang tumalikod at umalis, pinayagan ng iba pang mga disipulo ng Green Cloud Pavilion na ipagpatuloy ang kanilang pagpaparehistro. Mabilis na nagtipon ang magkapatid sa paligid ni Terence, nag-aalala. Junior brother Linford, masyado kang padalos-dalos. Paano ka mahuhulog sa gayong halatang bitag? Hindi sila magpapakita ng anumang awa sa ganitong uri ng pagtatasa. Kahit napatayin ka nila sa isang galaw, hindi nila kailangang pasanin ng anumang responsibilidad. Mamamatay sila sa walang kabuluhan. Si Terence naman ay kalmado at parang hindi man lang nagsisi. Junior brother Linford, nag-aalalang sabi ng miserableng senior brother, nasa early foundation establishment stage ka ngayon. Mukhang isang hakbang na lang ang layo mo sa peak ng early foundation establishment stage, pero ang pagkakaiba ng dalawa ay parang langit at lupa. Hindi ganoon kadaling harmony ng isang mas mataas na level. Bakit hindi ako pumunta at sabihin sa Pavilion Master na kahit na anong puntos lang ang dapat mong makuha, kahit na ang pag-assess na ito ay dapat mong makuha? Mas mabuti pa yun kesa mawala ka sa buhay mo talaga, hindi ako nagbibiro sa'yo.
Upang maprotektahan siya, ang kaawa-awang senior na kapatid na ito ay talagang walang pagsisikap. Naantig si Terence, at tumingin kay Natalie, na nag-aalangan na magsabi. Kung talagang sumuko siya sa kalahati tulad ng sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid, medyo labag ito sa mga patakaran, ngunit ang maliit na senior sister na ito ay tiyak na lalabas at tutulungan siya, at maiiwasan niya ang sakuna na ito. Gayunpaman, ito lamang ang buong kapangyarihan ng rurok ng unang bahagi ng foundation stage. Maaaring hindi maglakas loob ang ibang tao na isipin ito, ngunit kailangan ba niyang matakot? Not to mention the fact that he was hiding his strength at the peak of the early foundation establishment stage, even if the other party used 30% more of his strength, imposible pa rin siyang patayin sa isang suntok. Gamit ang espasyo ng Jade upang mabilis na mapunan ang kanyang tunay na chi at ang sining ng epekto ng pagpapagaling sa sarili ng Dragon Mastery, gaano man kalubha ang kanyang pinsala, ito ay isang panandaliang ulap. Agad na binigyan ni Terence si Natalie ng isang panatag na tingin at tinapik ang kanyang balikat, "Senior kuya ko, huwag kang masyadong excited. Hindi ako nagmamadali sa pagkakataong ito. Sigurado akong kakayanin ko ito. Huwag kang mag-alala. Talaga." Kahit na sa mga salita ni Terence, hindi pa rin makapaniwala ang miserableng senior brother. Maging si Randolph at nagkatinginan si Hernan. Kahit na si Terence ay palaging nagbibigay ng mga sorpresa sa mga tao, ito ay lampas pa rin sa kanilang pangunawa. Isang maagang foundation stage practitioner na hinahamon ang pinakamataas na maagang pag-atake ng foundation stage practitioner, hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang normal na tao. Mas totoo ito kaysa sa tunay na ginto. Maghintay lang kayo at tingnan. Tumango si Terence nang may katiyakan. Ang kawawang lalaki, si Randolph, at si Hernan ay walang masabi. Dahil nasabi na ni Terence, wala nang saysay pa ang sasabihin pa nila. Hinayaan lang nila siya. Maya-maya, nag-sign up na ang lahat ng newbies sa pavilion. Matapos bilangin ang lahat ng 15 newbies, pinili ng 3 ang Sky Class Late Phase Peak, 10 ang pumili ng Sky Class Full Phase, at ang natitirang 2 ay sina Tony at Terence, na pumili ng Early Foundation Peak. Isinasantabi sina Tony at Terence, ang iba pang mga disipulo ng Green Cloud Pavilion ay medyo konserbatibo sa kanilang mga pagpili. Walang piniling hominin ang isang mas mataas na antas kaysa sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Class Full Master at ang maagang Foundation Stage ay 2 ganap na magkaibang antas, at ang pagkakaiba ay mas malaki kaysa sa pagkakaiba sa pagitan ng maaga at peak ng maagang Foundation Stage. Walang sino man ang sapat na hanggal upang gumawa ng ganoong hanggal na pagpili. Sa karamihan ng tao, may 3 tao na pinili pa ang hominin ang isang mas mababang antas. Kahit na ang ganitong uri ng pagganap ay tila medyo duwag, ito ay isang matalinong pagpili para sa mga tunay na alam ang kanilang sariling mga limitasyon. Tulad ng sinabi ni Yunfeng, ang paghamon sa mga nasa mas mataas na antas ay katangahan. Kung ang isa ay walang lakas, kung kaya't kahit na sila ay maglakas loob at piniling hominin ang mga kaparehong antas, sila ay magiging hanggal pa rin. Sa oras na iyon, ang mga taong magdurusa ng pinakamaraming pinsala at mamamatay na pinakamalungkot ay kadalasan ang mga taong ito na hindi alam ang kanilang sariling mga limitasyon. Ito ay totoo lalo na para sa isang tao na gumawa ng parehong pagpili pagkatapos makita ang iba na pumili ng pinakamataas na bahagi ng unang bahagi ng foundation stage. Siguradong siya ang pinakabobo sa mga bobo. Gayunpaman, bilang taong pinag-uusapan na sentro ng atensyon ng lahat, ang mukha ni Terence ay kalmado sa buong panahon, na parang wala man lang siyang naramdamang pressure. Para bang ang buong lakas na pag-atake mula sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage ay hindi man lang siya nag-aalala. 3,728. Si Linden at ang iba ay sabay-sabay na ibinoko ang kanilang mga labi. Hindi talaga in vain ang title ng bongga na newbie. Magaling talaga umarte ang lalaking ito. Malinaw na nasa pintuan na siya ng kamatayan, ngunit maaari pa rin siyang magpanggap na kalmado. Ginalit nito ang mga tao. Gayunpaman, ito ay mabuti rin.
Kung kaya niyang magpanggap ngayon, mas kaawa-awa siyang mamatay mamaya, na mas kasiya siya. Matapos mag-sign up ang lahat ng mga bagong disipulo, nagsimula ang ikalawang round ng pagsusulit, ang pagsubok sa paglaban. Ayon sa mga tagubilin, magsisimula ang pagsusulit mula sa pinakamababang antas, Sky Class Late Phase Peak. Sa ilalim ng mapanuksong titig ng lahat ng rookies na naroroon, ang tatlong rookies na nagkusang umamin ng pagkatalo ay sunod-sunod na umakyat sa entablado. Bagamat naguguluhan sila, sila pa rin ang Sky Class Full Masters. Kahit na hindi nila alam ang anumang defensive martial skills, ang lakas ng kanilang chi ay higit pa sa sapat upang harapin ang isang pag-atake ng mas mababang antas. Maya-maya, sunod-sunod na natapos ang assessment nilang tatlo. Ang proseso ay simple at karaniwan. Bagaman ang bawat isa sa kanila ay halos nasugatan, ang kanilang mga pinsala ay hindi malubha. Dapat makabawi sila sa loob ng 2 oras. Sa madaling salita, dapat silang tatlo ay makakuha ng 5 puntos ng lakas at 5 puntos ng pagbawi. Ang mga puntos ng ikalawang round ay magiging kabuoang 10 puntos. Bagamat ito ay halos hindi sapat upang maabot ang mga puntos ng lakas ng iba, ito ay isang ani sa kanyang sarili upang makapasa sa antas na ito nang walang anumang panganib. Kung pinili nilang gamitin ang buong kapangyarihan ng isang Heaven Class na full-strength attack, maaaring naging mga bangkay na sila sa lupa. Ano ang punto ng pagkuha ng higit pang mga puntos? Sa pagtatapos ng araw, kailangan pa ring malaman ng mga tao ang kanilang sariling mga limitasyon at malaman kung paano makontento. Noon lamang sila mabubuhay ng matagal. Pagkatapos ng Sky Class Late Phase Peak, oras na para sa Sky Class Full Phase Test. Mayroong 10 tao sa kabuuan, at kung hindi dahil sa pananaw ng pinuno ng pavilion na si Yun Feng na maghanda ng 3 examiners na humalili, isang examiner ay naubos na, at ang proseso ng pagsusulit ay naantala. Kung ikukumpara sa naunang 3 tao na walang nangyaring ekspresyon, halatang puno ng twists at turns ang eksena ngayong oras na ng Sky Class Full Completion. Pagkatapos ng lahat, kahit na humaharap sa isang all-out na pag-atake ng parehong antas, kung ang depensa ay mahina, napakadaling malagay sa panganib. Hindi lamang ito maaaring malubhang nasugatan, maaari pa itong maging nakamamatay. Ang katotohanan ay tulad ng inaasahan ng lahat. Ang unang taong umakyat sa entablado ay nasugatan ng husto sa hampas ng palad ng tagasuri. Kung titignan ang kanyang maputlang mukha, isa ng pagpapala na hindi siya namatay. Hindi na siguro siya makaka-recover sa susunod na 10 araw hanggang kalahating buwan. Sa madaling salita, kung walang malalaking aksidente, magiging 0 ang kanyang mga recovery point. Kasama ang 10 puntos ng lakas, ang kabuoang puntos ng taong ito ay eksaktong kapareho ng naunang 3, ngunit ang iba ay mas matino, kaya't nagkaroon lamang sila ng ilang maliliit na pinsala. Mas miserable ang lalaking ito. Hindi lamang siya kinailangan na magpagaling sa susunod na 10 araw, ngunit maaaring makaapekto pa ito sa susunod na round ng pagtatasa. Ito ay simpleng hindi katumbas ng halaga. Gaya ng inaasahan, dapat alam ng isang tao ang sariling limitasyon. Sa pagtingin sa kahabag-habag na kalagayan ng taong ito, ang 3 tao na kinutya noon ay agad na nasa mabuting kalagayan. Para naman sa ibang mga lalaki na aakyat na sana sa entablado para tanggapin ang pagsubok, pagkatapos na makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng kanilang mga puso na tumibok na parang tambol. Sa huli, ang kanilang lakas ay hindi mas malakas kaysa sa malas na taong ito. Gayunpaman, ang pagpaparehistro ay naihayag ng maaga, kaya walang puwang para sa pagsisisi. Sa oras na ito, gaano man sila kitikot, kaya lang nilang maghanda at umakyat. Sa sumunod na 9 na tao, 2 ang malubhang nasugatan, 4 ang nasugatan, at 3 lamang ang bahagyang nasugatan. Mukhang makakabawi sila sa loob ng 2 oras at makukuha ang buong recovery points. Ang 3 taong ito ay direktang nauugnay kay Terence. Ang isa ay si Randolph, ang isa ay si Hernan, at ang huli ay si Chengmin. Naisip ni Terence na si Randolph ang pinakamalakas sa kanilang 3 sa kabila ng lahat, pareho silang nagmula sa karaniwang mundo, at alam na alam niya ang background ni Randolph.
Si Randolph ay reserved at kalmado, at siya ang tipo na nag-ipon ng maraming lakas bago ito pinakawalan. Hindi rin siya mahina sa depensa, at dapat madali para sa kanya na makapasa sa pagsubok na ito. Iyon ang katotohanan. Randolph nang mahinahon at nakolekta mula sa simula hanggang sa katapusan, habang si Hernan ay bahagyang nasugatan, ngunit mukhang medyo nahihiya siya. Ang hindi inaasahan ni Terence ay mas maluwag si Chengmin kaysa sa Randolph. Nang si Chengmin ay nahaharap sa buong lakas na pag-atake ng taga-suri, isang layer ng hamog na nagyelo ang agad na nabuo sa kanyang dibdib, na humaharang ng maraming pinsala para sa kanya. Kaya naman, ilang saglit lang pagkababa niya ng stage, pero tumayo na ang lalaking ito. Pagkatapos suriin siya ni Emerson sa lugar, inihayag niya na ang kanyang mga sugat ay ganap ng gumaling. Naalala ni Terence kung paano sinasadya ni Chengmin na itago ang kanyang lakas para manatiling mababang profile. Naniniwala si Terence na ang taong ito ay tiyak na nagpigil din. Kung ginamit niya ang buong lakas niya, baka hindi pa siya nasugatan. Ang lalaking ito ay talagang malakas na tao. Kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay 2 antas na mas malakas kaysa sa lalaki, hindi mapapasuko ni Terence ang taong ito sa kanya. Maaaring kailanganin pa niyang mag-ingat laban sa kanya, ngunit ngayong naging kampan niya si Chengmin, mas malakas siya, mas mabuti. Ngayong natapos na ang lahat ng pagsusulit, natural na lumipat ang focus ng karamihan kina Tony at Terence. Ang kanilang mga ekspresyon ay komplikado paggalang, inggit, pangungutya, pagiging mapaglaro, at lahat ng uri ng iba pang mga kahulugan. Mayroon lamang 4 na maagang Foundation Stage Master sa lahat ng mga bagong disipulo sa 3 pavilion. Dahil hindi pa nakarehistro sina Harry at Leandro, sina Tony at Terence ay malamang na 2 lang ang bagong disipulo na maaaring lumaktaw sa isang level at homanin ang rurok ng unang bahagi ng Foundation Stage. Ang ganitong uri ng hamon ay napakabihirang, at natural na kailangan ng lahat na idilat ang kanilang mga mata upang makita ito ng malinaw. Handa na ang examiner, at sa ilalim ng mga mata ng lahat, sumulyap si Tony kay Terence na may panghahamak, "Newbie acting tough. Ikaw muna o ako? Sa gusto mo." Walang pakialam na nagkibit balikat si Terence. "TSK? Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa iyo, alam kong hindi ka tiwala. Ipapakita ko sa iyo ang awa at haantong sa daan. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang isang tunay na dalubhasa sa unang yugto ng Foundation Building Realm. Ang isang taong katulad mo, na bahagyang matagumpay sa Foundation Building Realm sa pamamagitan ng pag-asa sa pundasyon ng Peel at Dogshit Lock, ay hindi sapat na." Malamig na tumawa si Tony sa naglakad patungo sa examiner. Ito ang kanilang plano sa lahat ng panahon. Kung si Tony ay hindi kumuha ng pagsusulit, si Terence ay maaaring bumalik sa kanyang salita. Ngunit kung si Tony ang magkusa na mauna, ang puso ni Terence ay manhid kapag nakita niyang matagumpay na nakayanan ni Tony ang buong lakas na pag-atake ng isang peak early Foundation Stage cultivator. Mag-iilusyon siya na kung kaya ni Tony, kaya rin niya mismo. Saka lamang siya magiging handa na humakbang sa bangin ng kamatayan. Hehe. Kung ganyan ka talaga ka-confident, bakit palihim kang umiinom ng grade 4 Great Recovery Pill? Hindi napigilan ni Terence ang tumawa. 3,729. Malinaw niyang nakita si Tony na palihim na umiinom ng tableta bago ibinaling ng iba ang atensyon sa kanya. Hindi na kailangang sabihin, ito ang grade 4 na recover pill na binanggit sa impormasyon ni Chengmin. Hanggat hindi ito direktang one-hit kill, hanggat ang isang foundation establishment expert ay may huling hininga pa, maaari silang umasa sa mga epektong nakakalaban sa langit nitong 4th grade Great Recovery Pill para mabawi ang tao mula sa mga kamay ng Diyos ng kamatayan at mabilis na mabawi ang kanilang sigla. Kung ito ay ginamit sa isang ordinaryong tao, hanggat hindi sila mahina at hindi makayanan, makakabawi sila sa isang iglap gaano man kalubha ang kanilang mga pinsala. Maaaring nasa bingit na sila ng kamatayan ilang sandali ang nakalipas, ngunit agad silang mapupuno ng buhay pagkatapos itong kunin. Kung ito ay ginamit sa isang early stage foundation building expert tulad ni Tony, ang halaga ng yuan chi na kailangan niyang i-replenish ay higit pa kaysa sa isang ordinaryong tao.
Hindi naman magiging abnormal ang epekto, ngunit tiyak na makakabawi siya sa loob ng isang araw. Sinabi na ang grade 4 na Great Recovery Pill na ito ay personal na ibinigay ni Lindan. Ang young master na ito na si Shu ay talagang nag-invest ng malaking capital para harapin siya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi binalak ni Terence na iulat si Tony sa publiko kahit na nakita niyang nilabag ni Tony ang mga patakaran at ubusin muna ang tableta. Kung gagawin niya, ang tableta ay agad nakakainin ni Tony, at ang mga patay ay hindi makapagpapatoto. Ang tanging tao na may karapatang suriin kung si Tony ay nakainom muna ng tableta ay tiyak na wala sa panig ni Terence. Sa makatuwid, sa halip na iulat ito sa publiko at humingi ng snob, mas magandang panoorin sa gilid at bigyan ang mga taong ito ng malaking sorpresa sa ibang pagkakataon. Sa ilalim ng tingin ng lahat, si Tony ay lumapit sa examiner na may mapang-asar na mukha. Hindi napigilan ng mga tao ang palihim ng inisyon siya. Siya ay isang kontrabida na nakamit ang tagumpay. Nang 10 talampakan na ang layo niya sa kanila, tumango ang tagasuri kina Emerson at Yunpeng, pagkatapos ay tahimik na nakipagpalitan ng tingin kina Lindan, Gavin, at iba pa. Noon lang nagsimula ang pagsusulit. The next test will be for the peak of the foundational level. Handa ka na ba? Kinumpirma ng examiner sa huling pagkakataon. Not bad. Halika. Hindi man lang itinaas ni Tony ang kanyang mga talukap, kumikilos na parang isang walang katulad na dalubhasa na itinuturing ang kanyang kalaban bilang isang talim ng damo. F***sake. Kung hindi ako inutusan ni Young Master Shu na magmadali sa iyo, pinatay na sana kita ng isang palad dahil sa nakakainis mong itsura. Malinaw na kailangan ni Tony na mandaya para makapasa sa pagsusulit, ngunit kailangan pa rin niyang maglagay ng mapanghamak na saloobin. Dahil sa likas na katangian ni Tony, sumakit ang tiyan ng tagasuri sa pagkasuklam, at nagmura siya sa kanyang puso. Gayunpaman, gaano man niya kayo si Tony, alang-alang sa engranding plano ni Lindan, pinisil lang ng examiner ang kanyang ilong at tiisin ito. Hindi lang niya kayang patayin ang kanyang kalaban sa isang palad, ngunit kinailangan din niyang sadyang mag-iwan ng 30% ng kanyang lakas para sa kanyang kalaban na madaliin sa kanya. Kung hindi, sa lakas ni Tony, kung bibigyan niya siya ng buong lakas na pag-atake sa tuktok ng unang yugto ng pagtatatag ng foundation, mayroong 70% na pagkakataon na siya ay mapatay sa isang suntok. Kahit na naghanda siya ng grade 4 recover pill ng maaga, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong lunukan ito. Tulad ng karamihan sa iba pang rookies, hindi nag-practice si Tony ng anumang defensive martial arts techniques. Ang tanging paraan upang harapin ang ganitong uri ng pagtatasa ay upang tipunin ang kanyang tunay na chi sa kanyang dibdib hanggat maaari upang harangan ang mga pag-atake ng tagasuri. No-brainer choice iyon, hindi ito may kukumpara sa mga defensive arts na iyon, ngunit epektibo pa rin ito, lalo na para sa isang tulad niya, na nasa unang bahagi ng foundation stage. Ang kanyang chi ay sapat ng malakas upang mapawalang bisa ang isang buong puwersang pag-atake mula sa isang Sky Class Full Master. Ngunit ngayon, nahaharap siya sa isang pag-atake mula sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage. Ang pinsala na maaaring mabawi ng maliit na halaga ng totoong chi na ito ay malinaw na hindi sapat, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Ito ay mas mabuti kaysa sa walang ginagawa. Napabuntong hininga ang lahat ng naruroon at naghintay sa gagawin ng examiner. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling makita ang kapangyarihan ng isang pinakamataas na eksperto sa unang bahagi ng foundation stage sa malugod na bagong pavilion. Hindi binaygo ng examiner. Nang walang anumang paghahanda, ang kanyang tila ordinaryong hampas ng palad ay naging mabagal hanggang mabilis. Sa oras na tumawid ito sa layo na 3 metro at umabot sa dibdib ni Tony, dala na nito ang lakas ng Thunderbolt. Napakaraming Sky Class Full Masters dito, at ang pagtingin lang dito ay sapat na para tumalon ang kanilang mga puso. Ang palad sa harap nila ay isang normal na pag-atake lamang ng isang peak early foundation stage master, at walang anumang malakas na epekto ng martial arts, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi pa rin kayang hawakan nila, na hindi pa man lang nakarating sa foundation stage.
Sa sandaling ito, ang pagtingin lamang dito mula sa gilid ay nanginginig ang kanilang mga puso. Kung sila ang nasa posisyon ni Tony, tiyak na mamamatay sila. Gaano man kalakas ang elixir, hindi nito mailigtas ang kanilang buhay. Bang! Napaungol si Tony at lumipad pabalik na parang saranggola na may putol na tali. Nahulog siya ng mahigit 10 talampakan ang layo. Kung titignan ang kalagayan niya ngayon, hindi na siya kasing yabang ng dati. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang piraso ng gintong papel, at patuloy siyang nagsusuka ng dugo. F***sake. Sa kabutihang palad, nainom niya ang grade 4 Great Recovery Pill sa sandaling iyon. Kung hindi, siya ay namatay. Gayunpaman, kahit na ang class 4 na recover pill ay nagsimula ng magpakita ng nakakalaban sa langit nitong nakapagpapagaling na kapangyarihan sa kanyang katawan, hindi pa rin mapigilan ni Tony ang kanyang paningin na maging itim. Pinipigilan niya ang kanyang huling hininga at halos hindi siya matamba. Ang kanyang mga panloob na organo ay parang nagpalit ng posisyon. Ang pakiramdam na ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Ngunit sa kabutihang palad, mayroon siyang grade 4 Great Recovery Pill para pahabain ang kanyang buhay, kaya hindi naligay sa panganib ang kanyang buhay. Bagamat si Tony ay nasaran ng loob at matamlay, nagawa pa rin niyang magnganga ang kanyang mga ngipin at pilitin ang sarili na umupo. Nagsimula siyang magnilay-nilay at iikot ang kanyang chi para gumaling mula sa kanyang panloob na mga pinsala. Ang mga mata ng mga nanunood ay napuno ng pagkabigla at pagkamangha. Hindi pa banggitin kung gaano katagal bago gumaling ang taong ito, upang makayanan ang pag-atake at hindi mamatay ay isa ng himala sa sarili nito. Walang duda sa kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ng mga bagong manunood na ito na uminom si Tony ng grade 4 na Great Recovery Pill. Naisip nila na lahat ng ito ay dahil sa lakas ni Tony bilang isang early foundation establishment cultivator. Ang gayong pagtatanghal ay likas na makapangyarihan. Susunod ka na ha. Matapos ipadala si Tony sa paglipad, ang taga-suri ay tumingin kay Terence mula sa malayo na may mapaglarong ekspresyon. Noong nakaraang pagkakataon, para mapatay si Terence, sinubukan nitong magnakaw ng manok ang mga masters na ito mula sa law enforcement hall ngunit nauwi sa pagkawala ng bigas. Dahil nawala ng kontrol ang pressure formation ng walang dahilan, sa halip ay nasugatan sila ng husto. Nawala ang lahat ng kanilang mukha sa harap ng young master na si Linden, at natural, kinasusuklaman nila si Terence dahil dito. At pagkatapos, ang oras para sa paghihiganti sa wakas ay dumating. Ang buong lakas na pag-atake sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage, na tumaas ng 30%, ay inilunsad ng batang ito, na isang maagang eksperto sa foundation stage. Walang posibilidad na siya ay mapalad na makatiis. Hintayin mo na lang ang kamatayan. Walang magawang umiling si Terence nang maramdaman niya ang layunin ng pagpatay sa mga mata ng taga-suri. Sa simula, wala siyang sama ng loob sa mga taong ito, at hindi niya rin kilala ang mga ito. Sa huli, kinasusuklaman nila siya dahil nabigo silang tulungan ang masasamang loob at sadyang nakipagtulungan kay Linden para patayin siya. Napakasakit talaga na masangkot sa ganitong uri ng hindi maipaliwanag na gulo. 3,730. Ngunit, hindi mahalaga kung ito ay nasa karaniwang mundo o sa Sky-class island, palagi siyang may mga kaaway sa lahat ng dako. Nasanay na siya, at hindi mahalaga kung narito ang mga taong ito o wala sino ang nakakaalam kung sino ang tatapakan. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, binigyan ni Terence ng tingin ang grupo para pakalmayan sila bago naglakad papunta sa examiner at huminto 3 metro ang layo mula sa kanya. Hindi siya kasing yabang ni Tony ngayon, ngunit siya ay kalmado at composed, sa hangin ng isang eksperto. Hindi napigilan ng examiner na mapatingin sa kawalan dahil hindi niya mapigilan ang pag-ungol sa kanyang puso. Dati, kapag nakita niya ang kalmado at composed na anyo ng brat na ito, naiisip niya pa rin na sinusubukan niyang iligtas ang mukha. Ngunit ngayong nasa bingit na siya ng kamatayan, napanatili pa rin niya ang mapagpanggap na ugali na ito. Hindi man lang siya mukhang kinakabahan. Hindi ba't napakagaling niyang magpanggap?
Dahil ba sa nakita niyang kahit si Tony, na nasa front row, ay kayang tiisin ito, kaya naisip ng batang ito na madali siyang makapasa sa pagsusulit at napakawalang prinsipyo. Natawa sa sarili ang examiner. Ang batang ito ay isang dalubhasa sa paunang yugto ng foundation stage, ngunit hindi man lang siya nagkaroon ng ganitong kaunting kamalayan sa sarili. Bukod dito, wala siyang kahit katiting na premonition ng panganib sa loob. Kung mamatay man siya mamaya, hindi niya talaga masisisi ang iba. Masasabi lang niyang bobo siya. Ang mga kasalanan ng langit ay maaaring patawarin, ngunit ang mga kasalanan ng sarili ay hindi mapapatawad. Napakatanga ng brat na ito na kahit ang langit ay hindi siya tutulungan. Nagkatinginan sina Linden, Gavin, at ang iba pa at ngumiti na para bang nagtagumpay ang kanilang plano. Ito ang huling hakbang ng nakamamatay na bitag na napakahirap nilang itinakda. Sa puntong ito, kahit na napagtanto ni Terence na may mali, imposible para sa kanya na bumalik. Kaya lang niyang pagtibayin ang sarili at kumapit, at ang naghihintay sa kanya ay isang malagim na kamatayan. Walang pangalawang posibilidad. Wuwuwuwo. Dahil sa nakasusuklam na presyon ay hindi mapakali ang maliit na curly bear sa mga braso ni Natalie, at hindi nito maiwasang umiyak kay Terence. Bilang isang espiritong hayop, kahit na ito ay nasa pagkabata pa lamang, ang kakayahan ng maliit na kulot na oso na makadama ng panganib ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Malinaw nitong nararamdaman ang panganib na naging sanhi ng katutubo nitong pagkatakot, sa itaas mismo ng ulo ni Terence. Medyo puti, tumahimik ka. Bahagyang kumunat ang noo ni Natalie. Dahil inihayag ni Linden ang bahagi ng plano sa kanya noon, kahit na hindi niya alam ang eksaktong mga detalye, naramdaman pa rin niya na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi masyadong tama. Para bang si Terence ay tuluyang nahulog sa bitag ng kabilang partido at nasa isang masamang sitwasyon. Gayunpaman, kahit na gusto niyang tulungan si Terence ngayon, kailangan pa rin niyang isaalang-alang ang kanyang kasunduan kay Terence. Kailangan niyang kumilos na parang kinasusuklaman niya si Terence sa harap ng mga tao, kung hindi, hindi lang siya makakatulong kay Terence, maaari pa siyang magdulot ng mas maraming problema. Kahit na ang Natalie ay kadalasang hindi nagpaplano at nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagiging inosente at pagiging mapang-akit, hindi ito nangangahulugan na siya ay hanggal. Sa kabaligtaran, kapag gusto niyang mag-isip tungkol sa isang bagay, mas matalino siya kaysa sa karamihan ng mga tao. Hindi ipinaliwanag ni Terence kung bakit gusto niyang kumilos siya sa harap ng mga tao, ngunit maaari niyang hulaan na may mas malalim na kahulugan. Ang dahilan nito ay marahil upang manhid ng ilang tao kung nakita nila ang kanyang malapit na relasyon kay Terence, magdudulot ito ng problema sa isang bagong tao mula sa karaniwang mundo tulad ni Terence dahil sa kanyang espesyal na katayuan, at maaari pa itong mapatay. Kaya kailangan niyang lumayo kay Terence sa harap ng iba. Ito ay isang paraan ng proteksyon para kay Terence. Kung sinubukan niyang pigilan ang mga ito ngayon, maaaring hindi niya matulungan si Terence, ngunit kahit papaano, ang layer ng proteksyon na ito ay masisira. Hindi ito magandang bagay para kay Terence. Kaya, kahit na alam niyang nasa masamang sitwasyon si Terence, hindi pa rin siya pinigilan ni Natalie matapos ang mahabang panahon na pakikibaka. Nang bigyan siya ni Terence ng nakakapanatag na tingin ay sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya. Ang Terence Jr. brother na ito ay may tiwala sa paghawak sa krisis na ito. Bagamat alam niya na ang ganitong uri ng cross-level na hamon ay napakahirap, bagamat ilang beses pa lang niyang nakilala si Terence at hindi alam kung gaano kalaki ang tiwala niya, likas na pinili ni Natalie na maniwala kay Terence. Naniniwala siya na ang little junior brother niyang ito ay makakalampas sa pagsusulit ng madali. Please, sabi niya. Bahagyang itinaas ni Terence ang kanyang kamay, hudyat ng pagsisimula ng pagsusulit. Nag-iinarte siya. Ang examiner ay kumaibot ng kanyang bibig ng walang bahid ng bakas. Pagkatapos, mabilis niyang inipon ang totoong chi sa kanyang katawan sa kanyang palad at mabilis na naabot ang pinakamataas na limitasyon ng selyo. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Kahit na naabot na niya ang pinakamataas na limitasyon ng selyo, maaari pa rin niyang ipagpatuloy ang pagpapakilos sa natitirang tunay na chi sa pamamagitan ng mga puwang sa selyo na hindi masyadong masikip.
Kaya lang mas mahirap pakilyusin ito, at limitado ang halaga. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naabot ng tunay na chi ng tagasuri ang limitasyon nito. Lumampas na ito sa antas ng isang peak early foundation stage expert, higit sa 30%. Sa pagkakataong ito, iba ito sa pagharap niya kay Tony. Ang palad na nagpalipad kay Tony ay walang anumang nakakagulat na aspeto sa simula. Nang matamaan nito si Tony sa dulo ay sumabog ito sa lakas ng Thunderbolt. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit na hindi kumilos ang tagasuri, sa pamamagitan lamang ng pagkondense ng kanyang tunay na chi, lahat ng naruroon ay nagsimula ng makaramdam ng takot. Parang may paparating na bagyo, at sobrang lakas ng pressure na hindi sila makahinga. Bakit parang mas malakas ang palad na ito kaysa sa ginamit niya laban kay Tony? Hindi maiwasan ng lahat na maghinala, pero dahil Sky-class Full Masters lang sila, wala silang masyadong alam tungkol sa peak ng maagang foundation stage, akala nila isa lang itong ilusyon. Malinaw na sinabi ni Pavilion Master Yunfeng na ang lakas ng bawat examiner ay selyado na. Para sa isang pag-atake ng parehong antas, imposible para sa isang palad na maging mas magaan kaysa sa isa. Sa makatuwid, ang kakaibang kaisipang ito ay dapat na isang ilusyon. Gayunpaman, paano ito magiging isang ilusyon? Ang palad na nakaharap ngayon ni Tony ay mayroon lamang 70% ng kapangyarihan ng isang peak early foundation stage cultivator, ngunit ang palad na nakaharap ngayon ni Terence ay may 130% ng peak early foundation stage cultivator, halos doble ang lakas ng dating. Iba talaga ang kapangyarihan. Nako, niloko si Junior Kuya Linford. Biglang sumikip ang puso ng kaawa-awang senior na kapatid. Kakaiba siya sa mga bagong dating na ito. Normal para sa mga bagong dating na hindi maintindihan ang lakas ng rurok ng maagang yugto ng pundasyon ng gusali ng lupain, ngunit paanong hindi niya maintindihan. Huwag kalimutan, matagal na siyang na-stuck sa early foundation stage. Hindi niya ininom kaagad ang breakthrough pill pagkatapos niyang hilingin kay Terence na tiyakin ito, ngunit naghahanda siya para sa tagumpay nitong mga araw. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa rurok ng unang bahagi ng foundation stage, at alam niya kung anong lakas ang mayroon siya pagkatapos makapasok. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.